Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa nag-uumpisa ng parinigan ng mga ika nga nila magkakampi. May mga napanood na po tayo, bagamat hindi naman po lahat dito sa social media na mga vloggers na kampe sa kaliwa at kanan. Kay BP Sara at dito kay Pangulong Bongbong Marcos at para bang ikinukondisyon na nila ang isip ng ating mga mamamayan, ng ating mga amo kung sino ang dapat nilang piliin. Ano po yung sinasabi ko? Para po sa kaalaman ng lahat ay ilang buwan na lamang po ay 2024 na po. At sa 2025 po, ang midterm election ng Pilipinas kung saan maghahalal po tayo ng mga bagong senador. 12 senador po. 12 senador po ang magtatapos ang termino sa 2025 at kinakailangan po nating magluklok ng mga bagong senador. So, dito sa social media, maging sa mainstream media ay balitang-balita po ang paglibot ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at para bang nababalita rin na sa paglibot ng Pangulong ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay kasama niya si Vice President Sara Duterte. Pakatandaan lamang po natin na malaki po ang utang na loob ni BP Sara kay former President Gloria Macapagal Arroyo nitong nakaraang eleksyon. Isa po si former President Gloria Macapagal Arroyo sa masugid na taga-suporta ng Team Unity, ika nga nila, ni Pangulong Bongbong Marcos at ni BP Sara. Pero hayaan nyo muna magsindi ako. Pero may mga vloggers at may mga pangyayari na para bang pinagsasabong na ang Pangulong Bongbong Marcos at ni BP Sara at may mga tao na nag-uumpisa na ng usok. Ika nga nila na di umano ay inaasikaso na ni former President Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congressman ang line-up ni may nag-hine ako sa labas ay inaasikaso na ni former President Gloria Macapagal Arroyo ang line-up ni BP Sara para sa 2025 election. So, marami ang tatanong sa inyo, ano ang koneksyon nito kay BP Sara? Dahil alam naman po natin na minamanok na o inaambisyon na o marami na ang nag-uudyok kay BP Sara, naghahanda para kay BP Sara sa pagtakbo sa 2028 national election para sa pangpanguluhan. So, kung tatakbo siya na Pangulo sa 2028 national election, kailangan niya ng suporta ng Senado. At siyempre, kailangan din niya na ang mga senador na mananalo sa 2025 election ay halos dapat nasa kanya. Sa kabilang panig naman, kay Pangulong Bongbong Marcos, may mga kapartido, may mga vloggers na kampi kay Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapausok ng intriga sa pagitan ng dalawa. Nakita na po natin yan sa nakaraan. At ang pinakabago po ngayon ay ito nga pong intelligence fund na sinasabi. Nakagat ko pa yung dila ko. Intelligence fund na pinalalaki ng ilan sa mga kaalyado ni
Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman po natin nakikita nagsasalita laban sa ah, laban kay BP Sara, si Pangulong Bongbong Marcos, when it comes to the intelligence fund na inaproban ng Kongreso at Senado para sa opisina ng Vice Presidente. Kumbaga, hina-highlight lang nila yung intelligence fund kung saan ba talaga ginagamit, kailangan ba talaga ng Vice President yun, keso gawing o ibigay yung intelligence fund na sinasabi, pwede naman daw dalhin na lamang sa ibang bagay na mas mahalagang bagay, lalo na po ating mga pangunahing bilihin ay tumataas. Malaking bagay nga naman yung intelligence fund ng kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Pero pinalalaki ng ilan sa mga nasa panig ni Pangulong Bongbong Marcos itong intelligence fund na to. Kumbaga, pinasasama si BP Sara na nakakatuwa dahil sa kaagahan pa lamang po ng panahon ay nakikita na po natin na pilit na pong pinagbubuklod ng mga, alam nyo na, ng mga tsuwari-wari-wap na mga politiko at vloggers, si Pangulong Bongbong Marcos at si BP Sara. Pero meron akong tanong, ika nga nila, syempre may tanong tayo, kung sakasakali nga bang tumakbo si BP Sara sa 2028 national election, susuportahan ba siya ni Pangulong Bongbong Marcos? O meron na mamanukin si Pangulong Bongbong Marcos na iba at babanggain na niya si BP Sara? Yun lang ang tanong natin dyan, siyempre. Pero uobserbahan natin ang mga pangyayari at ang mga magaganap pa. Pero merong isang vlogger, napanood ko siya, pinagmamasdan ko siyang mabuti, well-respected siyang vlogger, sa aking opinion, na para bang iniintriga na niya yung kabilang panig. Ika nga. At nag-uumpisa na siya ng uso na medyo masarap din naman sundan. Kaya nga nagtanong ako kung tatakbo nga si BP Sara, susuportahan ba siya ni Pangulong Bongbong Marcos o mayroong ibang kandidato na mamanukin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sigurado naman ako, sa aking opinion, na sa 2028 national election ay kakandidato na si BP Sara. Hindi lang natin alam kung sino ang kanyang makakalaban o kung sino ang kukunin niyang Vice President. Siguro maaring si Senator Amy Marcos. Kumbaga, puro babae. Since ang kanilang advisor, ang kanilang manager ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, baka babae rin ang ipares kay BP Sara. So napakagandang isingit-singit sa ating maliit na channel itong mga kaganapan na ito. Lalong-lalo na po pagdating ng 2024 na kung saan makikita na po natin kung sino-sino talaga ang kampik kung kanino. Pero meron na pong mga ilang personalidad na nakita na po sa mainstream media, maging sa social media, na maaaring maging ticket o line-up ng ating BP Sara. At ang isa na nga po dito ay si dating senador, Tito Soto. So, nakita po sa mga litrato na kinakausap po siya ni BP Sara. At ang isa pa po na kinakausap ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay si dating Vice President Leni Robredo. So doon medyo na-intriga po ako dahil kung line up din lamang ang pinag-uusapan, willing bang
tumakbo si BP Lenny bilang senador. Ewan natin, magugustuhan ba ng mga tao yon? Ewan natin. So, yun po yung ilan sa mga personalidad na maaaring mapabilang sa lineup. Ang isa pa po dyan siguro sa aking opinion na pwedeng maidagdag si dating Mayor Isko Moreno, pwede rin po siya. Pacquiao, siguro wag na siyang tumakbo senador, wala naman siyang ginawa eh. Puro kabulastugan lang eh. Puro balang sense yung mga batas na pinasa niya. Parang itong Senado natin ngayon, wala pa ako naririnig na batas na naipasa. Puro hearing, puro pagga-grandstanding ang nakikita ko. Na nakakatuwa rin, meron tayong ibinablog. Well, dito ko muna po tatapusin ang video na to at susunod ko po mga video ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.